So hello guys and welcome back po ulit sa ating channel at mag-update tayo about sa REIT ano. And of course don't forget to subscribe sa ating channel and Stock Play and paki-press na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, so let's start of course. And comment down na lang kung meron kayong mga mga concerns or stock request guys. Ayan. So let's start with AREIT. Ayan. So for this one, ayan, silipin muna natin sa weekly para makita natin yung mismong progress ng chart, no? So for this one, still the same pa rin. Same nung last week, no? Ayan, kasi nung last week, doji candlestick, Pero kung titingnan natin ngayon, even though na red, malapit pa din dun, guys, no? Ayan. And kung titingnan natin overall, so for this one, sideways, it means neutral. Hindi po ito bearish, hindi po ito bullish, no? Kung titingnan natin yung kanyang structure, sideways, and we know that pagka sideways guys, okay, so wala po siyang definite na patutunguhan, no? So unless na lang kung tayo ay mag-breakout sa may resistance 36, so yun nga lang, medyo malayo pa, no? Ayan, so sideways siya ngayon pero overall looks good naman yung kanyang itsura right now. Ayan, then sa daily chart, check natin dito. Same here, parehas lang din. Let's check. Ito yung 200 day. So medyo nagiging flat na. Okay. So yun nga lang is wala pa tong no breakout pa rin guys So the last time na nag-retest, eto guys. So kailan yun? Noong March. Ayan, March 2024. Then bagsak, then medyo sideways ngayon right now for this one. Ayan, then sirit po yung index natin. Ito yung mga typical na gusto ng ng mga investors na AREIT na pala na REIT. Ayan. AREIT tuloy yung nasabi ko. Ayan. So REIT, of course, yung topic natin, no? So sa pangalawa, ayan, kasi nalaglag pero nakabalik naman, no? So the good thing is nakabalik. Ayan, so bullish to. Since nung last month ba yun or last month lang. So ito na talaga yung natin kino-cover natin May trend line dito. So we have here the trend line 1. Tapos let's say ito isama na rin natin 'yan. Saka to, saka 'yan. Di ba? So medyo siya kumbaga doon talaga nagbabounce actually kung titingnan natin since trend line siya. So ngayon since nasa support tayo, so possible mag-retest ulit tayo dito sa 2.88 na to. 2.9 kung magra-round off tayo, And pagka chinek natin itsura, looks good, but of course we need to break the resistance. Same for AREIT kanina, nasabi natin, kasi sideways yun So dito naman, ayan, same scenario din, no? So same scenario, pag nag-breakout, let's say ganito yung mangyari. So for example lang to guys, nag-breakout, pullback, then pagka nag-hold, ayun na. So price discovery na to. So for now, wala pa, no? Then sa daily chart, 200 day looks good pa rin naman, no, for CREIT. Ayan. And of course, yung sa fundamental, pwede nyo na ma-search yan, no?
sa PSE Edge. Yung kanyang statement. Financial statement, guys. Wait lang, sirit. Tapos RCR. Let's check this one. So, focus lang tayo sa, ayan, sa mismong chart. And as well, of course, na-update nga natin di ba? So, for me, so, typical lang na movement to since breakout So, breakout, then of course, pullback. And pagka nag-hold, so medyo maganda, no? Yun nga lang, the question is, meron tayo ditong resistance, guys. Dami din yan, no? Di ba? So, kung mag-hold, pwede mag-retest dito, guys, malapit sa 5.4. Ayan, so dito yung tatama, no? Then, sa naman, sa daily. So, sa daily, 200. Okay, so nasa taas naman siya ng 200, pero yun nga, dun sa may trend line, wala pa. Same here sa may resistance, ayan, sa 5.55. Okay, so wala pa So, next natin, MRIT. Medyo inaantok ako kasi isang oras lang tulog ko. Ayan. So, syempre, papaspasan natin to. 2 videos, tapos baka magpahinga muna ako, bago mag-work ulit. Same for RCR, pareha sila. Okay. So, parehas ng movement. No breakout dito sa may trend line, guys. Ayan. Kaya, this one is very crucial, especially for MRIT. Kasi magkamukha sila ng chart, ni RCR. So, syempre, magiging bullish to pagka nag-break dito sa may 13.95 or let's say, sabi natin sa 14, And, yeah, since nasa support, tingnan natin kung pwedeng mag-retest dito sa may resistance, which is sa labas na yan ng natin, trend line natin na drawing before, for MRIT. Then sa daily, same here. Ayan. So tingnan natin let's see kung masusustain. Then next, PREIT, I think. Alright. So sa weekly muna tayo. So nag-close naman ito ng bullish. Maganda, di ba? So nga lang medyo nalaro siya, Ayan. Support 1.8. Okay, so dito malapit yan. 1.8. Tingnan natin, Ayan, kasi nalaglag na dito before, tapos nalaglag ulit, pero naging weak lang naman. Ayan. Okay. So, kung malalaglag ulit, syempre, meron na tayong dito basihan. Ayan, sa 1.7. For this one, Ayan. So, next natin, last but not the least, VRIT. Wait lang natin na VRIT. Tama ba? So, sa weekly, so, pagka chinek natin, meron din tong kamukha, Kaso, nakalimutan ko na kunin kamukha niya. Ayan. So, kanina meron na tayong nakitang ganitong itsure. And so far, halos identical sila, Ayan. So, magkamukha. Of course, for this one, dapat mag-break muna, At mag-create ng panibagong new all-time high. Ayan. So, mas conservative way yun, Mas conservative approach. Ayan. Then, yung sa daily, 200 day. Yeah. Ayan. So, bullish naman because yung natin price natin is nasa taas ng 200 day moving average.
Ayan. So, I think that's all. At wala na ako masasabi rito kasi okay na lahat, no? Ayan. And thank you po sa mga nanonood palagi, ano? That's all. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.